May 16, 2024. Ito na ngayong araw na kailangan kong bumalik sa Alsaba Hospital kung saan ako manganganak. Kung papanood yung previously vlog ko, last May 13, 2024, yun yung last check-up ko sa aking doktor. Sabi nga niya, after 3 days ay kailangan ko bumalik para makita niya kung may progress pa sa aking CM. So guys, this is the day. Sabi ng doktor na bumalik kami after 3 days. Kung may changes ba sa cervix ni Kat o wala, sana meron. Okay, then ready na yan. Ready na si Mami. So good luck sa amin mamaya. Ang galingan ni Mami sa pag-ire. So punta na kami sa Sabah guys. Ito na lang. See you there. Sorry magulo ang background. Madumi. Love you. Lagyan mo ito sa lip, baka lang ano. Saan? Kiss. Ika 1 month ko na nga sa aking maternity leave at medyo na-frustrate na talaga ako every time na may mag-message sa akin kung nanganak na ba ako, kung kailan ako manganganak. Actually, minsan ayoko na talaga mag-reply sa mga messages. Pero this is it. Alam ko kahit anong mangyari talagang ma-admit na ako ngayong araw na to kasi sobrang overdue na talaga ako. If ever na manganak ako ngayong araw na to, magiging ka-birthday ni Kaden yung tita niya na si Kirby kasi 18th birthday na ng kapatid ko ngayon eh. Ready ka na? Ready na kayo basak. Sana ngayon na lumabas si Kaden. Sana safe delivery, normal. Sana Lord. In Jesus name. Birthday ni Tita Kirby mo ngayon, Kaden. Sabay na kayo. Sana po talaga Lord. Sana safe delivery, safe si Kaden, safe si Mami niya, kasi ka maayos lang. Dito pala sa Kuwait, kapag sa public hospital ka manganganak, ikaw lang talaga mag-isa. Tapos iiwan mo lahat ng gamit mo sa asawa mo maski yung cellphone mo. Sariling sikap talaga tayo mga besh. Kaya yung asawa ko sobrang kinakabahan at panay dasal talaga siya sa taxi. So yan guys, upon entering sa hospital, kailangan mong ibigay yung civil ID mo sa cashier kasi magbabayad ka na. Tapos bibigyan ka nila ng papel. Then after that, i-check nila yung BP mo at aantay mo na lang tawagin ka ng doktor. 10K din nga pala yung bayad kada check-up dito. At ayan na guys, for the admit na talaga ako. Sabi nga ni Doc ay overdue na daw ako at kahit anong mangyari, kailangan ma-admit na ako ngayong araw na to kasi kung hindi pa, baka may mangyari na sa amin dalawa ni baby. After nga humai ni Doc, ayun, wala nga progress. 1cm pa rin ako. Para ako nang lumo after ko marinig yun kasi ginawa ko naman lahat as in sobrang pagod na talaga ako sa kaka-exercise, kakalakad. Tapos ang ending 1cm pa din. After ko nga magpalit ng damit, kailangan ko na ibigay yung mga gamit ko sa asawa ko. Sabi ko nga sa kanya, kailangan mo nang ultrasound ni Doc yung tiyan ko para malaman nila kung ano ba yung weight ni baby, kung kaya bang i-normal or CS na. Tapos sinubmit ko na rin yung mga documents namin ni Freds katulad ng marriage contract, civil ID at passport copy. Sa mga oras nga ito, sabi nga sa akin ni Freds parang natotrauma daw siya. Every time na naaalala niya, nung nakita niya ako nakasuot na ganito, parang feeling niya ayaw niya daw niya ako nagpupuntis. Sa mga oras na to, pang ngiti-ngiti lang ako pero hindi ko na alam talaga yung mangyayari sa akin after nito. Wala pa rin kasi talaga ako nararamdaman na kahit anong pain or any sign of labor. Kaya for sure mauuwi ako sa induced labor nito. Sa mga oras nga na ito ay pinapauwi na si Ferd sa mga porter. Mga porter, sila yung mga tutulong sa'yo sa pag-ayos ng mga documents mo at saka sa pag-aasikaso sa'yo sa loob ng hospital. Asawa ko ngayon nagbigay ng tago 1KD sa mga porter para pag may kailangan ako sa loob ng hospital ay matutulungan nila ako. So since iniwan ko na yung phone ko sa asawa ko, kaya hindi na ako nakapag-vlog sa loob ng hospital. Nando ko na lang dito kung anong nangyari sa akin after ko ma-admit. Around 5pm nga, pinauwi na yung asawa ko pero nagstay muna siya ng 1 hour and 30 minutes kasi nga hindi nga siya makampante. 6 o'clock nga nung dinala ako sa isang room. Bawat room nga ay isang pasyente. So this time, hindi talaga ako aware na meron silang isasaksak sa loob ng puwet mo para madumi ka. Kasi kailangan daw talaga malinis yung bituka mo. This time, bawal ka na talagang kumain, pati ka lang uminom ng tubig. After ko nga madumi,
nilagyan na ako ng pang-dextrose, tapos kinuha na rin ako ng mga dugo. Tapos after 30 minutes, merong 6 na doktor na dumating sa room ko at chinek ako. Tapos kinabahan nga ako that time kasi 6 silang nakapalibot sa akin. Tapos hindi ko pa maintindihan yung mga pinagsasabi nila kasi Arabic. So tinanong lang ako ng isang doktor doon kung sure daw ba ako sa date ng aking last mens. Kasi sobrang overdue na daw talaga ako. Around 8:30, dumating ulit yung doktor at sinabi na sa akin na i-induce daw nila ako. Wala ko nga yung pag-i-induce dito hindi nadaan sa dextrose, pero yun pala, ipapasok pala sa puwerta mo na para siyang tibag. 9:30 to 11 o'clock, naramdaman ko na yung pain. Though tolerable naman siya kasi every 10 minutes yung contractions. 11 o'clock nga, dinala ako sa isa pang room. So, since pa-intense na ng pa-intense yung mga nararamdaman kong contraction, akala ko tumataas na yung CM ko. Pero every time talaga na inaay ako ni Doc, laging 1 CM lang siya. Sawa ko rin ay hindi na mapalagay. Panay check siya sa akin, panay tawag siya. Buti na lang meron telephono dun sa kwarto namin. So, akala ko nga saglit lang ako mag-labor kasi yung kapatid ko 2 hours lang siya nag-labor dahil nanganak na siya. Pero sa akin, sobrang nahirapan talaga ako. Around 4 a.m. hanggang sa maghapon na. Grabe na yung intense. Every 2 minutes yung interval na parang hinihilap talaga yung tiyan ko. Hindi ko malaman kung saan talaga nanggagaling yung sakit pero sobrang sakit talaga. Para bang niyayakap kasi sobrang sakit. Tapos yung spinal cord ko, parang feeling ko talagang sinusuntok ko. Parang binibreak siya talaga into pieces. Kaya mo pa ng gutom. Kaya talaga yung nag-labor ako, wala akong ibang iniisip kundi puro pagkain talaga. So every time nga na may contractions, nag-i-squat ako para bumaba si baby. Tapos, ayun, dinudugo ako. Wala na talaga akong tulog. Pati yung asawa ko wala rin tulog kasi panay tawag din siya sa akin. Akala niya nanganak na ako pero hindi pa rin talaga. Sana kung ganitong mga video lang yung papakita ko kasi konti lang talaga yung mga nakuhaan naming shots. Pero anyway, going back sa aking birth vlog, on 2 p.m. merong nurse na nag-check sa akin. Isa siyang Syrian. Dito kasi hanggat hindi ka pa nada 3 cm, hindi ka pa nila dadalhin sa emergency room. So, tumawag na siya ng doktor at sinabi niya na 3 cm na daw ako. Pero nung chinek ako ni Doc, 2 cm pa rin daw. Sabi sa akin ni Doc, after 24 hours, kung hindi pa rin daw nag-progress yung cervix ko, i-induce na naman daw nila ako and we need to wait another 24 hours at feeling ko hindi ko talaga kaya yun. Sinasabi ko na nga na isi-is na lang ako kasi hindi ko na talaga kaya yung sakit. Tapos ito nga ang Syrian nurse, nakikita nga niya na sobrang nasasaktan na ako. Kaya sabi niya sa akin, tutulungan daw niya ako. So, inain niya ulit ako, tapos parang may ginawa siya sa loob ng akin. Alam niyo na yun. Pero ang tawag yata sa ginawa niya is sweep membrane. Hindi ko sure kung yun yung right term. So, parang nakapag-video na ako kasi ito yung after ko ng mga anak. Ayan, dinala na ni Ferds yung mga gamit ko. Yun nga, naging 3 cm na ako. Dinala na ako sa emergency room. Pang humihilam ngayon siyang ko, nilagyan ako ng catheter ni nurse. Tapos dumating na yung doktor at inain na naman ako. Sa pag-check nga niya sa akin, napahiyaw na ako sa sobrang sakit. Talagang nagwawala na ako sa loob ng emergency room sa sobrang sakit talaga. Then yung check na nila yung heartbeat ni baby, sobrang na-stress na talaga siya. Kaya sabi ni Doc, isi-is na daw ako. Tapos after nga nun, sobrang bilisan ang pangyayari. Dinala na nila ako sa operating room. Tapos habang dinadala nila ako sa operating room, hindi ko na talaga maintindihan yung nararamdaman ko. Bukod sa sobrang sakit na nararamdaman ko, ang dami pa nilang tanong talaga sa akin. Gawang nurse yung nagtatanong sa akin, isang English, isang Tagalog, kasi may nurse sa Pilipina doon. Na alam kung sino bang uunahin kung sagutin sa kanilang dalawa. Nung dumating na kami sa operating room, talagyan na ako ng anesthesia. Wala talaga ako naramdaman sa likod ko. Mas masakit pa yung paglagay nila ng swero kaysa dun sa pagtusok sa likod ko. Inabot nga ako ng 19 hours sa pag-labor and after nga nila ako maturukan ng anesthesia, talagang nakatulog ako after nun. Medyo mahaba na, wait yun na lang yung part 2.